Huminto si Amara sa paglalakad palabas ng simbahan nang mapansin ang sasakyan ni Gorospe sa hindi kalayuan. Hindi niya alam kung nakita na siya nito, pero nagdadasal siya na sana hindi pa siya nakita. Taranta siyang bumalik sa loob at planong sa kabilang pintuan siya dadaan. "Kambal, saan ka pupunta?" Tawag ni Amelia sa kanya. Dito ang sasakyan ko sa gilid ng simbahan, kaya naisip kong dito na dumaan. Pagdadahilan niya sa kapatid. Ganun ba? O sige, yung damit mo palitan mo agad pagdating sa venue ha? Mga malalaki na tayo, hindi na kaaya-ayang tingnan na pareho tayo na suot na damit. Kung alam ko lang na pareho tayo na susuotin, hindi ko na to sinuot. Nakamot ni Amara ang pisngi sa kadaldalan ng kapatid. "O sige na. Marami ka pang sinasabi, uwian na eh." Agad niya itong tinalikuran sa takot na baka makita pa siya ni Gorospe. Nagtaka man si Amelia sa kilos ng kapatid, hindi na lang niya ito pinansin. Diretso siyang lumabas ng simbahan. Napansin niyang wala ng lalaking tinatakasan ng dangal. Siyempre, naalala niyang itong lalaking hinalikan niya nakaraan, ngunit nagpanggap siyang walang alam. Alangan namang magpahalata siya, di mas lalong nakakahiya. Kung naalala man siya ng lalaking yun, problema na nito yun, at least siya, masarap ang tulog niya. Nakangisi siya habang palabas ng simbahan. "O Amelia, nakita mo ba si Doc Amara?" "Kanina ko pa siya hinihintay, hindi pa siya lumalabas." Reklamo ni Doc Geraldine nang makita siya nito. "Naku, doon sa kabila dumaan. Bakit?" Takang tanong ni Amelia tuminto sa tabi ng doktora. "Kita mo yung babaeng yan. Siyang nagsabi sa akin na hihintayin ko siya dito sa labas, ngunit sa kabila naman pala siya dumaan." Naghimutok ang kalooban ng doktora. "Hindi ko pa naman dinalang sasakyan ko." "Ha? Wala ka bang dala? Pwede din dito ka na sumabay sa akin." Nakangiting wika ni Amelia at tinakbayan si Doc Geraldine. "Come with me." "Ouch!" Napangiwi si Amelia nang biglang may humatak sa braso niya. Tiningnan niyang kamay na nakahawak sa kanya. Sa kamay pa lang hindi na niya kilala. Unti-unti niyang inangat ang mukha para lang mapatingala sa matangkad na lalaki sa harapan niya. "Sino naman to?" Takang tanong niya sa sarili. In fairness, mala-Adonis din ang lalaking ito. Pero bakit titig na titig ito sa kanya na para bang sinusuyo siya? "Love, please." "Ha? Ano daw? Love?" Wow, instant naging kami. Pumalatak siya ng tawa dahilan upang magtaka si Gorospe. Sabay na nagdikit ang mga noo nito sa kanyang makapal na kilay. Si Doc Geraldine nakayuko lang habang nakapikit. Alam niya na pagkamala ni Gorospe si Amelia kay Amara. "Oo, kailan ang anniversary natin, mahal?" Nakangising tanong ni Amelia habang pinipis silang pisngi ni Gorospe. "Ikaw ha? May gusto ka pala sa akin. Kailangan mo pa akong daanin sa ganito?" Lalo nagtaka si Gorospe sa inaakto ng kasintahan niya. Hindi naman ito nakaligtas kay Leonard na kasalukuyang nasa loob ng kanyang limo at katatapos lang magbihis. Hindi niya maintindihan sa sarili kung bakit uminit biglang ulo niya nang makitang hawak na lalaking kamay ni Amelia. At si Amelia naman, nakita niya tuwa sa mga mata nito habang nakatingin sa lalaki. Napailing siya. Mukhang marami na silang nabibiktima ng babaeng to. Talagang napaka-playgirl niya. Hindi may pintang kanyang mukha na lumabas na sasakyan at nagkunwaring dumaan sa gawin ng mga ito. "Hindi ba pwedeng after binyag na lang ng pamangkin ko? Sasama ko sa iyo, but you have to ask my kuya's permission first." Nakangiting wika ni Amelia. "Do you want to reject me now?" Tanong ni Gorospe na para pang gustong buhatin ang kasintahan at dalhin sa sasakyan kung hindi lang sa daming bodyguard na nakapalibot dito. "Reject? Why should I?" Naputol ang pagsasalita ni Amelia nang biglang may humila sa kanya sa kabilang kamay niya. Napaawang ang labi ni Doc Geraldine nang makita mga bodyguard dahil sa nakita. "Teka, ikaw na naman ba? Ikaw? Ano naman ba ang problema mo?" Galitan na pumigla si Amelia kay Leonard. "Woman, hindi mo pa nabigyan ng hustisyang ginawa mo sa akin. May biktima ka na naman." Namumula sa galit ang mata ni Leonard habang binubulong ang mga salitang yun kay Amelia na silang dalawa lang ang nakakarinig. "Get off! Problema namin to. Bakit ka ba nakikisali?" Galit na tinulak ni Gorospe si Leonard, ngunit hindi nagpatalang huli at gumanti na rin ito sa pagtulak kay Gorospe. Binitawan na nila si Amelia, ngunit hindi pa rin si Amelia makapag-isip ng matino habang nakatingin sa dalawa. Okay sanang haba ng hair niya dahil pinag-aagawan siya ng parehong gifted ng langit sa kagapuhan. Nahirapan pa nga siyang pumili dahil parehong masarap yakapin. Ngunit parang may mali. Hindi ba dapat si Wylo nang gumagawa nito sa kanya? Yung hahabol-habulin siya tumihingi ng tawad sa kanya? Bakit ibang lalaki nagpapakabuang ngayon para lang suyuin siya? Nilagay niyang kamay sa pisngi habang nakatukod ang sikon niya sa kanyang isang kamay. "She's my woman, pare. She's carrying my child." Malakas na sigaw ni Gorospe kay Leonard habang tinuturo si Amelia
dahilan upang lumaki ang bilog ng mga mata niya. Maging si Leonard ay nagulat na rin ngunit pakaramdam niya, pinagsakluban siya ng langit dahil sa narinig. Magiging karibal na naman ba ang role niya? Ngunit may pumasok sa kabilang bahagi ng isipan niya. So what? Ganting sigaw ni Leonard. I can be the father of his child. Gusto sana niyang bawiin ang sinabi niya. Ngunit pinanindigan na lang niya. Tangina, ano ba itong pinagsasabi niya? Ha? Biglang hinawakan ni Amelia ang tiyan nang marinig ang pinagsasabi ng dalawa. Buntis ba ako? Usal niya habang inaalala kung nagkaroon ba sila ng one night stand ng lalaking to. Ngunit malinis pang puri niya. Hindi na virgin ang labi niya pero intact pa rin ang virginity niya. Oo, nangungulekta nga siya ng lalaki pero alam niyang limitation niya. Hindi siya nagpapagalaw hanggat hindi niya masigurong future niya sa mapapangasawa niya. Hinarap niyang dalawa. Hoy, excuse me. Wala pang bumiyak ng hymen ko. I'm still a virgin. Sigaw niya dahilan upang mapalingon sa gawin niyang dalawa. Gorospe, hindi siya si Doc Amara. Siya si Amelia, ang kambal niya. Nakangiwi si Doc Geraldine habang nagsasalita. Para siyang nahihiya para kay Gorospe. What? Hindi makapaniwalang reaksyon ni Gorospe habang tinititigan ng maigi si Amelia. Nagdikit ang dalawang kilay ni Leonard. Nanunuya ang kanyang mga matang tumingin kay Gorospe. Tsk, ano ba yan pare? Mahal mo pero hindi mo matandaan kung sino siya? Paano kung maraming gagayahin ang mukha ng mahal mo? Maniniwala ka na lang kaagad na isa lang sila dahil mukhang naging batayan mo. Hindi mo ba napapansin? This woman has a pair of dimples, middle of her cheek, but the woman carrying your child has a single one on the right cheek. Tinitigan din ni Gorospe ang dimple ni Amelia at nagpa-cute naman ang dalaga na kinainis naman ni Leonard. Shit! Nasuklay ni Gorospe ang buhok habang nakatitig pa rin kay Amelia. Ngayon niya lang nalaman na may kambal palang babaeng mahal niya. Hinawakan ni Leonard ang buhok ni Amelia dahil pakaramdam niya kulang pa rin ang paliwanag niya. Hindi talaga siya natunawan sa lalaking ito. Muli siya nagsalita. This woman here is short and ebony, while your woman's hair is long and blonde. Amazing, what a perfect explanation. Pumalakpak si Amelia habang nakatingin kay Leonard. Mukhang kinabisado mo na lahat ng anggulo ng mukha ko. Okay na sana kaya lang may kulang eh. Nakakulot naman ang noon ni Leonard na tumingin sa dalaga. Inaalam nito kung ano pang kulang sa paliwanag niya. Maasim ka ba? Tanong niya. Bakit? Takang tanong naman ni Leonard at inamoy pang sarili kung amoy pawis siya. Kulang na lang kasi ng toyo para maging sawsawan niyang mukha mo. Kulang ka sa ngiti. Nang makita ni Amelia ang umusok na naman ang ilong ni Leonard, mabilis niyang hinatang kamay ni Doc Geraldine. Run. Ha? Nagtataka si Doc Geraldine kung bakit sila tumatakbo ngunit sinunod na lang niya ang kalokohan ni Amelia. Pumalatak ng tawa si Amelia nang pumasok na silang dalawa sa sasakyan. Nakita mo mukha niya? Ang asim? Loko-loko ka talaga. Dinami mo pa ako. Bisita yun ni Marlo. Lagot ka dun sa kambal mo. Tumigil sa pagtawa si Amelia. Paano nga pala sila nagkakilala? Tanong niya. Aba, malay ko. Ako na walang alam sa family tree niyo. Ngayon ko nga lang nakilala ang family circle ni Amara sa tagal namin magkaibigan. Pinaandar na lang ni Amelia ang kotse niya. Binuksan muna niyang window glass at nginitian si Leonard bago ulit ito sinara tuluyan ng umalis. Nakuyom ni Leonard ang kamao habang nakatingin sa kotse ni Amelia. Mukhang hindi lang pala ako may problema sa babae ng mga Whitman. Tinapunan ng matalim na tingin ni Leonard si Gorospe. No, we're not the same. Agad na niyang tinalikuran ito at bumalik sa sasakyan. Kailangan niyang maabutan si Amelia dahil hindi niya alam kung saan ang venue. Pinaunan na niya si Marlo at Veronica kanina dahil balak niyang sumunod na lang. Saan tayo, boss? Tanong ng driver nang pumasok na si Gorospe sa loob ng kotse nito. Follow him. Sagot niya habang nakatitig sa sasakyan ni Leonard. Alam niyang doon pupunta ito sa venue. Gusto niyang makilala lahat ng angkan ng mga Whitman. Napahiya siya kanina. Shit! Kahit sarili niya gusto niyang batukan sa ginawa niya. Akala niya sa kagustuhang umiwas ni Amara sa kanya, nagpaiksi ito ng buhok. Iniba nitong physical na niyo para lang hindi niya makilala. Shit, siya palang biktima ng false interpretation niya. Boss, sinusundan tayo ng Bugatti Lavatur na sasakyan. Tumingin din si Leonard mula sa rearview mirror ng kanyang sasakyan. Nahulaan na niya kung sino may-ari. Nang kumikinang na kulay black na sasakyan ito na sumusunod sa kanila. Pagmamay-ari ito ng lalaki kanina na pagkamalang girlfriend si Amelia. Isang limited edition ng sasakyan ito, ngunit isang tao lang nakabili ng pinaka-rarest at pinaka-eksklusibong model sa lahat ng Bugatti's car dahil 1 unit lang ang na-release. Sa naalala niya, CEO ng Almeda ang nakabili ng nag-iisang unit ng Bugatti Lavatur.
Ibig sabihin, ang nakausap niya kanina ay walang iba kung hindi si Gorospe Almeda? Tss, kaya palang tapang nitong sundan siya. May ipagyayabang din pala ang kumag na yun. Ngunit aminin niyang kinabahan siya kanina sa pag-aakalang may relasyon nga si Amelia sa lalaki. Hindi niya maintindihan sa sarili kung bakit natuwa siya nang malamang virgin pa si Amelia. Dahik? Hirap namang paniwalaan gayong ito nga ang humalik sa kanya. Ibig sabihin marami ng karanasan si Amelia sa lalaki? Naalala naman niya ang sinabi ni Gorospe. Pareho lang daw silang problema sa babae ng mga Whitman. Bakit naman niya po problemahin si Amelia? Boss, mukhang problemado kayo ha? Nakabalik siya sa sarili nang marinig ang tanong ni Romel. Ito ang driver bodyguard niya ngayon dahil nagbakasyon si Mang Samuel. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi kanina ko pa kayo kinakausap, parang wala kayo sa sarili. Wala akong problema, inaantok lang ako sa pagmamaneho mo. Dahilan ni Leonard upang bagtakpan ng kahihiyan sa sarili niya. Ayaw niya tanggapin na nagsisimula na siyang mamroblema sa kakaisip kay Amelia. Shit that woman. Bro, kahit anong yaman mo, hindi rin ordinaryong babae ang laman ng isipan mo. Tangina, hismirk at tuloy na napatawa sa naisip niya. Pati sarili niya sinabihan na rin siya. Ngunit wala siyang balak na dumikit sa mga Whitman, sapat nang naging ninong siya ni Maverick. Kung si Amelia lang naman ang babae, wag na lang. Puputi ng maagang buhok niya. Hinimas niya ang pisngit tumingin sa salamin. Nagpractice siyang ngumiti. Romel, anong tingin mo sa mukha ko? Tanong niya habang nakatingin sa salamin at nag-iensayo ng ngiti. Sinulya pa ni Romel ang boss niya. Okay naman ang mukha mo, boss. Wala namang dumi, kulangot umuta. Matalim niyang tinapunan nito ng tingin. Umayos ka. Ano pa bang gusto mong marinig, boss? Nalilitang tanong ni Romel. Maasim bang mukha ko? Wala sa loob niya tanong. Ang totoo lang ang sabi mo. Maasim nga, boss. Tangina, umayos ka. Parang gusto na niya itong suntokin. Teka, boss, bakit ba? Ang sabi mo totoo lang ang sabihin ko. Paliwanag nito nang makitang umuusok ng ilong niya. Huminahon siya at muling sumandal sa headrest ng kanyang upuan. Paano mo naman sabi yan? Kasi lagi kayong nakasimangot, boss. Ngumiti naman kasi kayo paminsan-minsan. Kapag ginawa niyo yan, lalo kayong bumabatang tingnan. Matatanggal ang stress niyo. Lalo madadagdagan ang gandang lalaki niyo. Hindi siya umimik. Napansin niyang nasa venue na sila, agad niyang nakita si Amelia. Agad niyang inayos ang sarili bago bumaba ng sasakyan. Samantalang huminto na rin ang sasakyan ni Gorospe, kasunod lang ng sasakyan ni Leonard. Nang makita ito ni Amara, agad niyang hinatak ang kamay ni Amelia papunta sa isang sulok na hindi sila nakikita. Anong ginagawa mo? Like what? Takang tanong ni Amelia. Bakit mo sinamang lalaking andito? Bakas ng inisang mukha ni Amara, lumingon naman si Amelia sa direksyon na tinitingnan ni Amara. Nakita niyang dalawang lalaki na nakatayo sa gilid ng mamahani sa sasakyan ng mga ito. Siya ba yung lalaking kanina mo pa pinagtataguan? Sista, alam mo bang muntik na akong dalhin yan kanina? Napagkamalan pa akong buntis na anak niya. Aminin mo nga sa akin, buntis ka ba? Hindi umimik si Amara, ngunit bahagya siyang tumango. What? So buntis ka nga? Kaya pala naging mahigpit sa akin si kuya lately. Yun pala ikaw may kagagawan. Buntis ka? Napalingon silang dalawa nang marinig ang boses ni Marlon. Dad, nangangatal ang labi ni Amara nang makitang magkahalong emosyon sa mukha ng kanyang ama. Tiningnan ni Marlon ang tiyan ng anak. Ang buong akala niya may problema lang ito sa pag-ibig, ngunit hindi niya akalain na umabot ito sa pagbubuntis. Ilang buwan na yan? 5 weeks, Dad. Sagot niya na parang iiyak. Agad siyang hinila ng ama't nila sa pribadong silid upang hindi malaman na lahat ang kanilang problema. Ngunit nakita na ito ni Amaya kaya naman sinundan ito si Marlon. Marlon, sandali. Anong naririnig ko? Shit. Napamura si Caleb na makitang inang sumusunod sa kanilang ama. Love, kayo na munang bahala dito ni Veronica sa mga bisita. Paalam ni Caleb at sinundan din ng mga ito. Nagkatinginan si Marlo at Marcus. Mukhang nahulaan na nilang problema, kaya upang kumpirmahin napasugod din sila sa loob ng silid. Anak, bakit mo ba ginagawa to sa sarili mo? San ba ako nagkulang? Hawak ni Amayang dibdib habang nakatingin sa kanyang anak. Nasasaktan siya dahil bumalik sa alaala niya. Ala niya ng nakaraan noong unang nalaman niya na buntis siya kay Caleb. May problema sila ni Marlon at akala niya hindi siya nito pananagutan kaya lumayo siya. Ngayon nangyari na rin sa anak niyang babae. I said, who is he? Namumula sa galit ni Marlon. Hindi pwedeng isa sa prinsesa niyang paglaruan lang ng kung sinong lalaki. He's outside, Dad. Sumingit si Amelia dahil sa takot na lalong magalit ang kanilang ama. No, agad na agaw ni Amara. Matalim niyang tinapunan ng tingin si Amelia dahil sa pagsasalita nito. Dad, napag-usapan na namin ito ni Kuya Caleb. Please, Dad, Ma'am. Umiyak na yakap ni Amarang ama. Binalingan niya si Caleb. Alam mo to?
Puno ng galit ang tingin ni Marlon kay Caleb, ngunit tinago mo sa amin? Caleb, hindi porket inaasa ko na sa iyong kapakanan at responsibilidad sa mga kapatid mo, tatanggalan mo na rin kami ng karapatang malaman sa malaking problemang katulad nito. I'm sorry, Dad. I'm planning to tell you naman. Kaya lang nakiusap si Amara na bigyan siya ng 1 buwan to prove na hindi worth it si Gorospeng pakasalan niya. Direktahang paliwanag ni Caleb. Bring him here! Sukdulan ng galit ni Marlon. Tumaas ng presyo ng dugo niya. Si Amaya panay din ang inhale exhale niya para kontrolin ng kanyang emosyon. Tinawagan ni Caleb si Luis. Luis, dalhin mo ditong Gorospe na yan. Habang nag-uusap si Gorospe at Leonard sa labas ng venue, nagulat silang lumapit ang mga tauhan ni Caleb sa kanilang kinaroroonan. Our Grandmaster wants to talk to you. Nagkatinginan si Gorospe at Leonard. Good luck, bro. Tinapik nitong balikat niya. Marami na rin silang pinag-usapan habang nakatayo sa labas ng venue. Hindi siya pumasok dahil ayaw niyang pangunahan ng mga Whitman. Sinamahan na lang niya si Leonard upang makipagkwentuhan sa kanya. Ngunit ito rin ang inaasahan niyang mangyayari. Sumama siya ng matiwasay sa mga tauhan nito. Pagdating sa loob ng silid, agad niyang nakitang may edad na lalaki na nalilisik ang mga mata nang makita siya. Katabi nito nakatayong lalaking hindi rin nalalayo sa edad niya. Sa unang tingin pa lang niya sa madilim na aura nito, ito si Caleb Whitman. May pagkakahawig ang mukha nito sa ama. Ngayon nasa harapan na siya ng mga ito. Napagawi ang tingin niya kay Amara na ngayon nakayukot iyak ng iyak. Speak your name. Bumalik ang tingin niya sa may edad na lalaki na hula niya si Marlon Whitman. Ilang beses na niya itong nakikita sa mga billboard kung saan mayroong branch ng MW Bank Corporation. Gorospe Almeda, sir. Magalang niya sagot ngunit isang malakas na sapak ang ginanti sa kanya. Ah shit, napamura siya sa sarili ng mahina. First time niyang sinuntok ng bituin agad ang nakikita niya. Parang nanilimbig lang paningin niya. Ngunit alam niyang kalahati pa lang ng lakas nitong pinatikim sa kanya dahil kilala si Marlon Whitman bilang Grandmaster ng Cali Knights. Hindi siya lumaban. Tinanggap niyang binyag sa kanya ng mga ito. Kung kailangan niya tiisin ang sakit, gagawin niya basta't si Amara lang ang dahilan nito. How dare you to impregnate my daughter? I will marry her. Buong tapang niya sagot dahilan upang tumigil si Marlon sa pagsasalita at nanatili sa hangin ng mga kamao nito na handa na sana sumuntok sa mukha ni Gorospe. I love your daughter, sir, and I want to marry her. Buong sinseridad na dagdag ni Gorospe sa mga namumula niyang mata dahil sa pagpipigil ng kanyang emosyon. Napaawang ang labi ni Amara dahil sa narinig. Kinakabahan siya sa maaring sabihin ng kanyang ama. Binaba ni Marlon ang kamao at matagal na inaral ang mukha ni Gorospe. Gusto niyang masigurong sinseridad sa mga mata nito. Then you have to marry her. Right now. But I don't want to marry him, Dad. Umiiyak na sigaw ni Amara. Pinahid niyang luha at binalingan si Gorospe na kasalukuyang nakatingin sa kanya na puno ng pagtataka. Hindi makapaniwala ang mga mata ni Ama at Marlon na marinig ang sinabi ni Amara. Pwede ba? Bigyan mo ko ng malalim na dahilan kung bakit ayaw mo magpakasal sa kanya? Tanong ni Marlon. Sandaling tumahimik si Amara. Yumuko siya upang maiwasan ang tingin ng mga nakapaligid sa kanya. Paano ba siya magpapaliwanag sa kanyang ama? Love. Hinawakan ni Gorospe ang kamay ni Amara, ngunit tinabig ito ng dalaga. Hindi ba matagal na nating pinaplanong pagpapakasal? Umangat ng mukha si Amara at direktang tiningnan sa mga mata si Gorospe. Tama ka, pero dati yun. Sagot niya dahilan upang maguhit ang sakit sa mukha ng binata. May binulong naman si Caleb sa kanyang ama na tanging ito lang ang nakarinig. Dahil sa sinabi ni Caleb, muling nagdilim ang anyo ni Marlon na tumingin kay Gorospe. Your mom doesn't want you to marry my daughter? Halatang pagbabanta sa pananalita ni Marlon, nihiyang yumuko si Gorospe ng ulo dahil batid niyang kasalanan ng kanyang ina. It's just a misunderstanding, sir. Paliwanag niya. Misunderstanding? No, Gorospe. Narinig ko mismo sinabi ng mami mo na si Leticia ang gusto niyang pakasalan mo at hindi ako. But you're the kind of woman I want to marry, Amara. Inagaw ni Gorospe ang pagsasalita ni Amara kaya natigilan ito. Hilam sa luhang kanyang mga matang hinawakan ng kamay ng dalaga. Amara, I love you and I don't give a shit about those other women. But you already used my daughter. How is that now? Galit na sigaw ni Marlon habang nakatitig kay Gorospe. Pananagutan ko pong ginawa ko sa anak niyo, sir. I will marry her. Tumayo na tuwid si Gorospe at walang takot na hinarap si Marlon. Nakahanda siya sa anumang hatol nito sa kanya, basta't payagan lang siya nitong pakasalan si Amara. How about your mother? Paano ko saktan yung anak ko? No matter what, I will always stand up for my wife against my mom. Buong tapang nasagot ni Gorospe, dahilan upang titigan siya ni Amara. Hindi alam ni Amara kung anong iisipin niya sa sinabi ni Gorospe. Nagawa nga siya nitong saktan dahil sa ina nito, tapos ngayon sasabihin sa ama niya na handa siya nitong protektahan at all cost. Plano na sana niyang kontrahin ang sinabi nito, ngunit naunahan siya ng kanyang ama.
Tatandaan kong sinabi mong yan. Sa oras na hindi mo kayang panindigan ng sinabi mo, babawiin kong anak ko. At tandaan mo, wala akong pakialam kung anumang uri ng pamilyang meron kayo. I don't care kung pamilya niyo man ang pinakamayaman sa buong Europa. Hindi ako pumipili ng mamahalin ng mga anak ko. Kahit isang basurero lang siya basta't mahal niyang anak ko, mamahalin siya ng buong angkan ko. Ngunit kapag nalaman ko hindi mo siya kayang protektahan, kahit lumuhod o sumuka ka man ng dugo sa aking harapan, hindi kita pagbibigyan. Babawiin ko anak ko. Halos maputol ang ugat sa leeg ng Marlon dahil sa huling sinabi niya. Alam niyang mahal din ni Amara si Gorospe, ngunit bunga na sama ng loob at hindi pagkakaintindihan ng dalawa kung bakit nagdesisyon ng anak niya na hindi na magpakasal. Naalala niya sitwasyon nila ni Amaya noon. Nagkamali din siya kay Amaya, kaya hindi niya nasilayan si Caleb na pinanganak pa lang ito. Ayaw niyang mangyari yun sa apo niya. Magkasunod ang paglunok ni Gorospe ng kanyang laway dahil sa mga pagbabanta ng binitawan ni Marlon. Aaminin niya natatakot siya kapag dumating ang araw na yun. Ngunit sa ngalan ng pagmamahal niya kay Amara, buong tapang niyang tinanggap ang hamon ng ama nito. Gagawin niyang lahat para protektahan ito, hindi lang laban sa kanyang ina, kundi maging sa mga kalaban niya. I will, sir. Buong tapang na sagot ni Gorospe dahilan upang tanggapin siya ni Marlon bilang asawa ni Amara. Ipapakasal kita sa anak ko, ngunit mananatiling sekreto ang family background niya. Ayaw kong gustuin siya ng pamilya mo dahil ang anak ko siya. I have my rules sa mga anak ko at yun ang itago ang tunay nilang identity maliban na lang sa mga nakakilala sa kanila. Kung anong identity ng anak ko sa pamilya mo, hayaan mong yun ang paniwalaan nila. Maliwanag? Yes, sir. Tawagin mo si Judge Lennox. Utos ni Marlon matapos marinig ang sagot ni Gorospe. Binalingan ni Caleb ang ama bago tiningnan si Amara. Nagbuga siya ng hangin nang makitang pagsuko sa mga mata ng babaeng kapatid niya. Wala siyang magawa kung hindi sundin ng ama. Alam niyang kahit si Amara wala na ring magawa kung hindi pumayag dahil isa lang kung magdesisyon ng kanilang ama. Kapag nagdesisyon ito, hindi mo na mababago. Isang oras ang makalipas, dumating ang abogado na siyang magkakasal kina Amara at Gorospe. Baka sanggala katuwa sa mga mata ni Gorospe na hinawakan ng kamay ni Amara, ngunit galit pa rin ito sa kanya. Love, I'm sorry. Alam niyang masama pa rin ang loob nito dahil sa pagsampal niya dito. Malaki ang pagsisisi niya dahil naging maiksi ang kanyang pasensya. Akala niya, gumagawa-gawa lang ito ng kwento noon kaya mas pinaniwalaan niyang ina kaysa sa kasintahan niya. Hindi na siya nagsalita pa nang wala siyang sagot na makuha kay Amara. Bro, hindi ko akalain na uso rin palang shotgun wedding sa mga anak mo. Ngiting biro ni Judge Lennox kay Marlon habang silang dalawa lang nakatayo sa sulok. Shit, kahit ako hindi rin inaasahang umabot ako sa puntong ito. Ngunit para naman ito sa kanilang dalawa. Sagot ni Marlon, ako yung naawa dun sa lalaki, sa son-in-law mo, pang-aasar ni Brian Lennox. Sanay na si Marlon sa kanya dahil tumanda na siya sa pagsiservisyo sa mga Whitman. Tangina, sa lalaki ka pa naawa, ang anak ko agrabyado. Asar na sagot ni Marlon. Naawa lang ako sa kanya dahil ikaw ang magiging biyanan niya. Huwag lang talaga siyang magkamaling maghihiwalay talagang bungo niya. Pumalatak ng tawang abogadong kaibigan. Ang dami mong alam. Sige na, ikasal mo na sila at naghihintay ng maraming bisita sa labas. Tiningnan ni Judge Lennox ang mga ito sa loob ng silid. Halos pamilya lahat ni Marlon. Wala bang witness sa side ng lalaki? Tanong nito. Pwede bang mag-witness kahit kaibigan ko na lang? Tanong ni Gorospe. Kung may kaibigan ka, pwede naman. Nasa wastong gulang naman kayo. Sagot ni Judge Lennox. Si Leonard na parang nilangaw na lang sa sulok ng upuan sa kakahintay kay Amelia ay nagtaka nang lapitan siya ni Gorospe.